Pwede bang makapagtrabaho sa abroad ang isang may spot o lung scar? Yan ang ating sasagutin sa video na ito ngayon. Yan ang ating pag-uusapan. Okay, marami ang gustong magtrabaho sa abroad. Maraming nag-a-apply na namomroblema, nag-iisip kung sila ba ay matatanggap at makakapagtrabaho sa abroad dahil meron silang history ng PTB o yung lung scar o peklat sa baga. Kaya marami ang gustong mag-apply pero nagdadalawang isip at nagkakaroon ng alinlangan kung sila ba ay mag-a-apply o hindi dahil sa kanilang kondisyon yung lung scar o peklat sa baga. Okay, una dapat nating malaman ano ba yung lung scar o peklat sa baga, kasi kung ito ay active pa o hindi na. Kaya dapat kung ikaw ay mag-a-apply sa abroad, dapat malaman mo kung ito ay active pa o hindi na. Kasi pagka nagkaroon ka ng PTB o pulmonary tuberculosis, automatic yan, magkakaroon ka ng lung scar o peklat sa baga. Kaya pag ikaw ay nagpa-x-ray, makikita yan. Hindi na yan mawawala kahit anong gawain. Kasi ano yan yung sugat na gumaling na, kaya peklat na lang. Pero kung hindi naman na to active at hindi na to nakakahawa at ikaw ay naggamot ng 6 na buwan o higit pa, ito ay magaling na. Kaya ang gagawin mo ay magpapa-x-ray ka at pupunta ka sa isang pulmonologist na doktor upang humingi ng certification o clearance. Sa x-ray kasi, kapag ka ikaw ay nagpa-x-ray at meron kang history ng PTB o pulmonary tuberculosis, automatic yan kapag ka gumaling, peklat na yan eh. Yan yung ibig sabihin ng scar. Pero ang nakalagay sa x-ray, pagka binasa yan ng x-ray technician, ano yan residual fibrosis. Kung left o right lungs mo ay mayroong peklat, kaya residual fibrosis. Yun ang ibig sabihin yan. Katulad sa akin, meron akong history niyan. Kaya sa tuwing ako ay magpapa-x-ray, nakikita talaga yan. Hindi yan mawawala kasi peklat na yan eh. Katulad nyo, nag-aalangan din ako na mag-apply ng trabaho agad-agad basta-basta kasi merong mga clinic na okay lang kahit na meron kang history ng PTB, basta magaling na, basta hindi na siya active. Pero nakalagay doon residual fibrosis, not reactive. Kaya ganun talaga yung magiging resulta sa x-ray. Dati nung nag-a-apply ako abroad, first time kong mag-apply sa abroad, United Arab Emirates o UAE. So yung nga, nakapasa ako sa interview. Tapos noon, medical. Hindi ako pumasa sa medical kasi merong nakita sa aking x-ray. Yung x-ray, residual fibrosis o yung peklat sa baga. Pero hindi na siya active. Magaling na. Kumbaga peklat na lang. Doon ko lang nalaman na sa UAE o sa mga bansang United Arab Emirates, bawal sa kanila yung may sakit o history
ng PTB kasi mainit yung bansa na yun sa Saudi, kaya ayaw nilang tumanggap ng mga may history ng PTB. Kahit na magaling na peklat na lang, ayaw nila. Sabi nila sa akin, yung iba na nagsasabi na kumuha daw ako ng clearance sa pulmonologist para maklear. Pero may mga nagsasabi naman, yung mga matatagal na sa UAE o United Arab Emirates na nagtatrabaho, sabi nila kahit na kumuha ka ng clearance, bawal pa rin yun kasi may posibilidad na bagsak ka sa medical pagdating mo sa bansa sa Saudi o kahit saan bansa ng UAE o United Arab Emirates. Hindi ka rin tatanggapin kasi mahigpit sila pagdating sa mga x-ray, lalo na kung may history ng lung scar. Kaya nanlumo ako noon, hindi ko akalain na ganun pala. Kaya masakit din sa akin na syempre nang hinayang ako sa gastos ko sa medical, pero okay lang, wala naman ako magagawa, ganun talaga, di ba? Nag-apply ulit ako sa UAE. Pangalawang pagkakataon kong nag-apply. Kasi nung una, hindi ako nakapasa sa medical kasi nga sa history ko sa PTB o yung residual fibrosis o yung peklat sa baga. Sinubukan ko ulit, sumubok ako kasi marami akong nababasa baka sakali may pumayag, baka sakali matanggap. Naisip ko naman wala namang mawawala. Nag-apply ako, cleaner yung in-apply ako yung cleaners. So katulad nung una, nung pag-a-apply ko, ganun din yung position na in-applyan ko, cleaners. So yung una medical, hindi ako nakapasa. Pangalawa ito rin, medical na naman, bagsak ulit ako kasi dahil nga din dun sa nakitang spot o residual fibrosis sa aking lungs, yung tinatawag na peklat na lang sa baga. Pero magaling naman na, sabi ng doktor, kasi nung una hindi ko alam na anong ibig sabihin ng residual fibrosis. Kaya nung pangalawa kong x-ray, nung bumagsak ako sa medical, nung pangalawa kong apply sa abroad, ang ginawa ko, kahit na wala akong pera nung natitira, pumunta ako sa doktor. Nakiusap ako kahit paano na ano ba yung ibig sabihin nitong resulta ng aking medical. Kahit na 100 piso, nagbayad ako, nakiusap ako sa doktor, pakibasa lang, pakipaliwanag para malaman ko lang. Yun nga, doon ko nalaman na ang residual fibrosis pala ay peklat sa baga. Kaya sabi sa akin, hindi naman na to active, magaling na, pero sugat ito Kaya kagaya ng nakita ng sa katawan ko na sugat na naging peklat na, magaling na, ganito raw din yun sa baga. So hindi na yun mawawala kahit anong gawin. Kasi ano na yun habang buhay na raw yun, sabi. Kaya ang payo sa akin ng doktor, ingatan ko lang kasi posible na ang sugat, pag nagsugat ulit, yun ang delikado. Kaya sabi niya sa akin, ingatan mo lang na huwag nang magsugat ulit. Kaya sabi ko, siguro hindi ko kapalaran yung makapagtrabaho sa abroad noong mga panahon na yun. Talagang nanlulumo ako kasi sabi ko, wala talaga yatang pag-asa ngayon. Hanggang dito na lang yata ako talaga sa Pilipinas. Kaya katulad nung iba na nangangarap na makapagtrabaho sa abroad, pare-parehas tayo ng mga naging problema, lalo sa mga may sakit na PTB na naging peklat na o lung scar o residual fibrosis. Ito, nakapag-apply ako sa South Korea, EPS Korea. Kaya sa pangatlong pagkakataon, sinubukan ko ulit mag-apply sa abroad. Kasi maraming nagsasabi, maraming nakaalis na sa
Pilipinas nakarating ng South Korea na merong history ng PTB o lung scar o peklat sa baga, residual fibrosis, pero nakarating ng South Korea basta hindi na active. Kaya sinubukan ko. Yun, sa awa ng Diyos, nakapasa naman ako sa medical. Pero mahirap din yung pinagdaanan ko, katulad nung iba. Kasi ano yun mayroon pulmonary tuberculosis test noon. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses dito pa lang sa Pilipinas bago ka magpasa ng medical sa POEA para masama ka sa EPS Korea roster o yung mga applicant na naghahanap ng trabaho sa South Korea. Tapos pagka na-select ka ng employer, panibagong medical ulit yun. Kaya ganun, panibagong medical, kasi yun ang requirements bago ka umalis sa Pilipinas. X-ray, TB test. Tapos pagdating sa South Korea, may X-ray ulit. Kaya mahigpit kasi bawal ang mga nakakahawang sakit sa South Korea, lalo na yung tuberculosis o TB. Kaya ako, maswerte ako kasi nakarating ako ng South Korea. Kaya ang payo ko lang naman lagi sa mga aplikante, yung mga nag-a-apply sa abroad, ingatan nyo lang yung sarili nyo, lalo sa medical. Kasi mahirap, mahigpit ang medical. Bawal yung mga nakakahawang sakit, lalo na yung TB. Dito sa Pilipinas, usong-uso yung mga ganyang sakit kasi mainit dito sa atin, tapos maraming naninigarilyo, nagpupuyat, kaya ganun. Kaya katulad nyo na may problema sa kalusugan, sa history ng pulmonary tuberculosis, parehas nyo rin ako. Kaya ako gusto ko lang i-share itong video na to, na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Hanapin nyo rin kung saan pwedeng bansa na pwede kayong mag-a-apply, kasi hindi lang naman iisa yung bansa na pwede nyo mapuntahan, kasi may mga clinic na tatanggapin pa rin nila kahit na may history ka ng PTB, basta hindi na active. May mga ganoon. Okay, ako nakapasa ako sa medical sa kabila ng meron akong history ng pulmonary tuberculosis o PTB, peklat sa baga, lung scar o residual fibrosis, kasi ganun lang definition yan eh. Kaya ang payo ko sa mga kagaya ko na gustong magtrabaho sa ibang bansa o yung mga nakaranas na nagkaroon ng history ng pulmonary tuberculosis, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi maraming pwede kayong ma-applyan na tatanggapin kahit na nagkaroon kayo ng history sa baga ng PTB. Basta magaling na, hindi na active, at naggamot kayo ng 6 months to 1 year, depende sa doktor, at meron kayong pulmonary clearance, makakaalis pa rin kayo sa Pilipinas, makakapagtrabaho kayo sa ibang bansa. Huwag lang kayo mawawala ng pag-asa. Basta apply lang kayo ng apply, ingatan nyo yung sarili nyo. Ganun lang naman yun eh. Iwasan nyo yung mga pagpupuyat, pag-inom ng alak, paninigarilyo, kumain kayo ng maayos para hindi na maging active yung inyong sakit. Okay? Okay, bali sa pangalawang abroad ko, yung nakarating ako sa Europe, sa Hungary. Maswerte pa rin ako kasi sa kabila ng meron akong history ng PTB, pulmonary tuberculosis yun may history ako niyan pero magaling na, hindi na active. Tapos spot na sabi nila peklat o lung scar, residual fibrosis, at least kahit paano nakapasa pa rin ako sa medical. Kasi may agency naman na tumatanggap, kagaya ng sabi ko na
Kahit na may history ka ng PTB, tatanggapin ka pa rin at okay lang sa kanila basta meron kang certification ng pulmonologist katulad sa akin. Tapos pagka-active pa rin yun pero hindi ka makakaalis ng pag-active. Pag hindi na active yan, okay. Kaya kukuha ka ng certification sa pulmonologist. Kaya ang payo ko sa lahat, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi niyong susubukan na baka sakali meron kayong ma-a-applyan, kahit na meron kayong naging mga kondisyon na kagaya nung PTB, basta hindi na active, ingatan nyo lang sarili nyo, makakapagtrabaho pa rin kayo sa ibang bansa. Magtiwala lang kayo, maniwala kayo na meron talaga na tatanggap sa inyo. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi ako, katulad nyo, naranasan ko yan eh. Gusto ko lang i-share to yung video na to sa inyo para at least malaman nyo yung hirap na pinagdaanan ko, na ang hirap talaga. Sa medical pa lang talagang malaking gastos, pero okay lang. Okay, good luck sa lahat. Sana huwag kayo mawawalan ng pag-asa.